Chapter 18. Nang makaalis si Mia ay seryoso namang tiningnan ni Ace si Aiden na nakatutok na ngayon sa laptop niya. Ano nang gagawin mo, Aiden? May balak ka pa bang gawin? Hindi maitago ang inis sa boses ni Ace. Sa tingin mo ba ganun ko na lang isusuko ang lahat? Kung wala akong ginagawa, bakit nandito pa ako? Nag-iisip lang ako ng dapat kong gawin. Halos not stress na ring wika ni Aiden, parang kanina lang nakangiti pa siya dahil iyon kay Mia, pero kapag nakatalikod na ito, dun mo na makikita ang problemang nararanasan niya. Ang alam ko, outrace na ang lahat ng investors ng hotel dahil sa maling ipinakitang data. Nakasaad doon na nalulugi na ang hotel mo at walang kinikita, pero hindi mo lang yun sinasabi sa kanila. What? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Aiden si Ace. Saan naman nila nakuha ang impormasyong yun kung maganda ang kita ng hotel? Who said that? Lion lang ang narinig ko, wala pang kasiguraduhan. Ano bang nangyayari kay tita? Dahil lang ba ito sa hindi ka pumayag na pakasalan si Chloe? Kukunin niya na sayo lahat ng pinaghirapan mo. Dugo at pawis mo, halos buhay mo na nga ang sinakripisyo mo para lang makamit ang lahat ng to, tapos magulang mo pa mismo ang sisira ng buhay at mga pangarap mo. I can't believe her. What kind of mother she is. Mapait na ngumiti si Aiden dahil maging siya parang hindi pa rin kilala ang sariling ina. Ano ba talaga ang dahilan nito kung bakit ayaw siyang payagan sa kasalukuyang relasyon ngayon, gayong ngayon lang naman siya nagmahal? He sighed, hindi niya alam kung paano pa kakausapin ang ina nang hindi sila nag-aaway at nagtataasan ng boses. Just keep this as a secret, Ace, don't tell this to Mia. I'm begging you. Nakatitig lang si Ace kay Aiden dahil sa buong buhay niya ngayon lang ito nakiusap para sa isang tao. Ang akala ko maswerte ka na dahil nakakita ka ng katulad ni Mia, pero maswerte rin pala siya to have you because you're willing to sacrifice everything, to give up what you have. Kung ano man ang gusto mong mangyari gagawin ko, basta kung kailangan mo ng tulong nandito lang ako. Tumango na lang si Aiden at muling itinuon ang mga mata sa laptop. Kailangan niyang trebawin lahat kahit na mas malakas pa rin ang kaya ng ina. Bumalik na ng Amerika ang kanyang ama, pero nagpaiwan pa rito ang ina para lang guluhin siya. Ilang taon niyang hindi nakasama ang mga magulang, tapos sa pagbabalik pa ng mga ito lalo na ng kanyang ina, ginugulo pa ang buhay niya. Pinapakialamanan pa siya sa mga ginagawa niya na akala mo bata pa para kailangang gabayan. Napangiti na lang si Aiden habang nakatitig kay Mia. Stress reliever niya talaga ang dalaga sa tuwing nakakasama at nakikita niya ito. What do you want, babe? Tanong ni Mia habang hawak-hawak ang menu. Tiningnan naman na ni Aiden ang menu niya dahil hindi pa siya nakakapili, na kay Mia na lang kasi ang mga titig niya. Naiiling na lang siya sa sarili, mukhang tinamaan nga ng lintik. Kahit yung salmon na lang, tapos kung anong kukunin mo yun na rin sakin. Ibinigay naman na lahat ni Mia sa waiter ang mga order nila. Isinusulat naman ito ng waiter at nang matapos niyang makuha lahat ng order nila Mia ay umalis na siya at i-serve na lang ang mga pagkain. Ang ganda pala talaga rito, dati pangarap ko lang itong lugar na to. Minsan ko pa nga itong pinag-ipunan kaso hindi ko napuntahan. Anas ni Mia habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng lugar. Why? What happened? Mapait na napangiti si Mia nang maalala na naman yun. It is because of Jackson. Bahagya siyang natawa dahil naalala niya na naman ang taong samayang sa mga pinaghirapan niya noon. Alam niya ang password ng ATM card ko, kaya kapag kinukuha niya iyon sa wallet ko halos wala nang matira. Naiiling pa niyang kwento. Ilang taon din na ganun lang ang takbo ng buhay niya. Nagtatrabaho siya para lang maibigay ang gusto ng Joe, samantalang siya hindi man lang makabili ng sarili niyang gamit. That jerk again? Kapag nakita ko na naman ang pagmumukha niya, lalagyan ko na ang dalawa niyang pisngi, pagtutukoy niya sa pasa. Ano ka ba, nakalipas na yon sa kanatuto na ako at nahanap ko ang worth ko, and it is because of you. Napangiti na lang si Aiden, nang dumating ang orders nila ay nagsimula na rin silang kumain. Ibinigay nila ang buong oras nila sa isa't isa sa buong maghapon, kahit na paminsan-minsan ay tinitingnan ni Aiden ang cellphone niya, pero itatago rin kaagad kapag nakatingin na sa kanya si Mia. Kung ano man ang nangyayari sa hotel niya ngayon, hindi niya na idadamay si Mia doon. Gusto niya walang ibang iisipin si Mia kundi ang tungkol lang sa kanilang dalawa. Napatingin si Aiden kay Mia nang bigla itong dumuwal. Hey, are you okay? Tubig, gusto ko ng tubig.
Para pang nahihirapan na saad ni Mia saka muling dumuwal. Inilibot naman ni Aiden ang paningin niya sa paligid at naghanap ng kahit na maliit na tindaan para makabili ng tubig. Nang makita niya ang isang vendor ay nilapitan niya ito at nanguan ng bottled water saka iniabot ang 1,000. Keep the change, anas niya saka nagmadaling bumalik kay Mia. Mabilis namang pinangmumog ni Mia ang tubig saka uminom. Nakahinga na lang siya nang maluwag nang makaramdam ng ginhawa. Are you okay now? What happened? Tinapik-tapik pa niya ang likod ni Mia. Pinunasan ni Mia ang gilid ng labi niya saka tiningnan si Aiden. Okay lang ako, medyo sumungga kasi yung kanal kanina parang nasenggot ko yata lahat. Natatawa niyang aniya saka muling uminom ng tubig. Ipinikit niya panandalian ang mga mata niya dahil nakaramdam din siya ng hilo. Hindi pa nga lang sila nagtatagal sa paglalakad nila eh. Let's go. Pag-aaya ni Mia saka sila muling naglakad. Mas gusto nilang maglakad-lakad para mas makasama nila ng matagal ang isa't isa saka para mas makapamasyal like a normal couple. Nang may paulit-ulit na tumatawag sa cellphone ni Aiden ay pinatay niya ang cellphone niya. Ayaw niyang maistorbo ang pamamasyal nila ni Mia dahil alam niya na kung tungkol saan ang tawag. Gusto lang naman ni Aiden mamuhay ng simple gaya ng iba. Bubuo ng sariling pamilya kasama ng babaeng mahal niya, ang pangarap na hindi niya nga aakalaing papangarapan niya ngayon because he don't believe in love dahil mga sarili niyang mga magulang ipinaramdam sa kanya na hindi siya mahalaga dahil mas mahalaga ang pera at trabaho. Kapag siya ang nagkapamilya, hinding-hindi niya hahayaang maramdaman iyon ng mga magiging anak niya. Kahit gaano siya kabusy sa trabaho bibigyan niya ng sapat na oras ang pamilya niya. Inis na ibinagsak ni Aiden ang mga hawak niyang mga papeles. Talagang hindi siya titigilan ng inahanggat hindi nga siya naghihirap. Talagang ginagawa niya kung anong sinabi niya. Napahilot na lang sa noo si Aiden habang nakatingin sa mga papeles na ibinigay ng sekretarya. Talaga bang lahat sila? Pagtatanong niya na naman. Ganon na nga po sir, unti-unti nilang kinukuha ang mga stocks nila. Ang alam ko po ay kagagawan po ng mami nyo. Napahawak na lang si Aiden sa ulo niya. Handa talaga siyang ibagsak ng sariling ina pero hindi siya dun susuko, hindi siya dun titigil. Kung dati ay marami siyang ginagawa dahil sa trabaho, ngayon naman ay puro mga papeles na naglalaman ng pag-address ng mga investors ang kaharap niya. Lumabas siya ng opisina niya at hinanap si Mia. Wala ka bang masyadong ginagawa? Tanong ni Mia habang nagpapahinga silang dalawa sa garden. May dala pang merienda si Aiden para sabay na silang kumain. Wala naman masyado, pagsisinungaling niya. Magaling siyang itago ang lahat ng nangyayari sa kanya kahit na marami siyang pinagdadaanan. Babe, can you answer me honestly? Tanong niya habang nasa harapan ng paningin niya. Nilingon naman siya ni Mia, Kay, what is it? Kung ikaw ang tatanungin, anong pangarap mo sa buhay? Napaisip naman si Mia wala naman siyang masyadong pangarap dahil simple lang ang gusto niya, simple lang, kahit na hindi nabibili lahat ng gusto ko basta tahimik at payapa ang buhay ko. I don't need expensive things dahil makasama ko lang ang taong gusto kong makasama habang buhay, sapat na yun para sakin dahil para sakin walang papantay sa isang pagmamahal. Kung meron ka nga lahat pero wala namang nagmamahal sa'yo, ano pang saysay ng buhay mo sa mundo diba? At least kapag may kasama ka, masarap mabuhay kahit na may mga pinagdadaanan minsan. Nakangiti niyang sagot. Ngumiti naman sa kanya si Aiden saka uminom ng inumin niya. Simple nga lang, aniya saka muling napangiti handa na nga ba siya? Handa na ba siyang gawin ang lahat may paglaban lang ang taong gusto niya lang makasama? Ang isang taong tanging hinihiling niya. Napatingin si Aiden sa pintuan ng office niya nang pumasok ang kanyang ina, hanggang kailan ka magtitiis Aiden? Hanggang saan ang kaya mong gawin? Sa huli, ako pa rin ang tatakbuhan at hihingan mo ng tulong. Anas ng kanyang ina, hanggang kailan mo nga rin ba pahihirapan ang naglisa mong anak? Gaano ba kalalim ang puot dyan sa puso mo para hayaan akong maranasan din ang naranasan mo? Hindi ko ito ginagawa para iparanas sa'yo kung anong naranasan ko. Tandang padamdam, ginagawa ko ito para hindi mo na maranasan pa. Alam kong mahal mo ang Hotel Aiden at ibabalik ko ito sa'yo ng buong buo, sundin mo lang ang gusto ko. Hilaw na tumawa si Aiden. Marumi ka maglaro ma'am, para lang sa gusto mo kaya mong gawin ito sa sarili mong anak. Maayos na akong nabubuhay dito ng mag-isa pero simula nang dumating ka ginugulo mo ang buhay ko.
Alam niyo bang hindi si Mia ang sisira ng buhay ko? Dahil sa ginagawa niyo kayo mismo ang sumisira ng buhay ko, hindi natinag si Aiden nang hampasin ng kanyang ina ang lamesa niya. Nakangisi lang siya habang nakatingin sa ina. Gaano ba katigas ang ulo mo? Para lang sa isang babae ay nagkakaganiyan ka. Sinabi ko naman sa'yong ipaglalaban ko siya kahit magkamatayan na. And you're going to choose her over me. Anong klaseng pagpapalaki ba ang nagawa ko sa'yo? Tandang padamdam. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Nagkibit-balikat lang si Aiden. Pagpapalaki. Do I need to ask you mom kung ikaw ba talaga ang nagpalaki sa'kin? Sige, sabihin na nating suportado niyo ako sa mga material na bagay, sa mga pangangailangan ko pero you never raised me as your child. Simula nang magkamuwang ako sa mundong ito, wala akong ibang nakasama kundi ang mga katulong sa bahay. Nasaan ba kayong dalawa ni Daddy? Abala sa pagpapalaki ng mga negosyo niyo sa Amerika and you forgot that you still have a child here in Philippines who is living alone. So, don't you dare na isipin na ikaw ang nagpalaki sa'kin. May diin niyang saad sa ina, nagtiim ang bagang ng kanyang ina. Talagang matigas ang ulo ng anak at mukhang hindi siya pakikinggan kahit na anong gawin niyang pagpapahirap rito. Kung ganun wala na akong magagawa, hindi ko na pakikialamanan kung maghirap kayong dalawa at nang bubuuan yung pamilya. Sinasabi ko sa'yong, magdudusa ang pamilya mo at kahit anong gawin nilang pagpupursigi sa buhay, hanggat nabubuhay ako hindi nila makakamit ang karangyaan. Go on mom, kunin mo na lahat ng meron sakin even my hotel. Handa na akong isuko ang lahat para sa kanya, we will live together kasama ng bubuuan naming pamilya. Seyong sayo na ito, tutal dyan ka naman magaling ang mangangkin ng hindi sayo. Sana makontento na kayo sa ginagawa nyo. At panghuli, alam ko namang binabalak nyo akong paalisan sa pwesto ko kahit na sarili ko itong hotel. Hindi na ako magtataka dahil alam ko namang kagagawan nyo ang lahat ng nangyayaring problema sa negosyo ko. Alam kong kayo rin ang dahilan kung bakit nag-atrasan ang lahat ng mga investors ko. Ano nga bang laban ko sa kaya mo? And now, hindi mo na kailangang magpakahirap pa dahil kusa na akong aalis, kusa na akong bababa sa pwesto ko. Ito ang gusto nyo diba? Kunin niya na lahat pero hindi ko susukuan ang babaeng kinaayawan nyo. Enjoy here at my hotel, hindi ko naiisipin pa ang lahat ng problema dito. Kinuha ni Aiden ang isang glass kung saan nakaukit ang pangalan niya bilang presidente at CEO ng hotel sa kanya ito itinapon sa basurahan at lumabas ng opisina. Nagngangalit na sa apoy ang dibdib ni Mrs. Hernandez dahil sa ginawa ng anak. Gaya niya, ganito rin ang ginawa niya noon pero sa huli iniwan pa rin siya at sumama sa bagong babae. Inayos ni Aiden ang mukha niya para hindi halata ang problemang dinadala niya. Pupuntahan niya sana si Mia nang hilain siya ni Ace at suntukin. Nababaliw ka na ba? Pwede mo naman silang pagsabayin kung gusto mo pero yung isusuko mo ang kalahati ng buhay mo, that's insane Aiden. Nandito na sa hotel na ito ang kalahati ng buhay mo at isusuko mo lang yun. Tandang padamdam panipik. Galit na saad ni Ace, pinunasan naman ni Aiden ang gilid ng labi niya nang malasahan niya ang lasang kalawang. Tipid lang siyang ngumiti saka tiningnan si Ace. You don't understand Ace, she's worth for fighting. Gusto ko na lang mamuhay ng simple at tahimik. Mahal na mahal ko ang hotel pero mas mahal ko si Mia hindi titigil si Mommy hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng gusto niya. I want to live far away here kasama si Mia. At sa tingin mo magiging masaya si Mia kapag nalaman niya ang tungkol dito. Marami kang itinatago sa kanya at sa tingin mo matutuwa siya dahil siya ang pinili mo. Sana nga Aiden, sana nga hindi sayang ang ipinaglalaban mo. Iniwan at isinuko mo na lang ng ganun ang hotel. Alam ko kung gaano kahirap magtayo ng negosyo. Tapos sa isang iglap lang. Bibat iwan mo na, napabuntong hininga na lang si Aiden, ano pa bang magagawa niya? Hindi niya naman iniwan ng ganun na lang ang hotel, ipinaglaban pa rin naman niya ito hanggang sa kaya niya pero kung ito ang magbibigay ng katahimikan sa kanilang mag-ina gagawin niya. Hindi lang naman para kay Mia ang lahat ng ginagawa niya, ina pa rin niya si Mrs. Hernandez at ayaw niya nang magkaroon talaga ng lamat ang relasyon nilang mag-ina. I still love my mom Ace, she's my mother after all. I want a peace between us pero paano yun mangyayari kung ang gusto niyang gawin sakin ay ipabagsak ako? Kung ito ang gusto niya, kung ito ang makakapagpasaya sa kanya,
Kung dito siya magiging kontento, why not? Ibibigay ko sa kanya magkaroon lang kaming lahat ng katahimikan. Matigas niyang saad, nagulo na lang niya ang buhok niya. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng lahat pero gusto niya lang ng katahimikan sa pagitan nilang mag-ina. Gusto pa rin niya itong irespeto kahit na sa kabila ng ginagawa niya sa sariling anak. Napatingala na lang si Aiden para pigilan ang nagbabadyang mga luha niya. Napahilamos na lang siya dahil hindi niya na mapigilan, sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya umiyak. Naiyuko niya ang ulo niya at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang sarili na hindi humikbi. Tiningnan niya si Ace at mapait na ngumiti. Simple lang naman yung gusto ko lang natanggapin niya kung ano ang pipiliin kong daan para tahakin, ay respeto niya ang babaeng gusto kong makasama, ay respeto niya rin ang lahat ng desisyon ko sa buhay pero sa ginagawa niya sa akin, ginagawa niya akong batang parang walang kaalam-alam sa lahat ng bagay. Ace, I'm not a kid anymore na kailangan ko pa ng patnubay ng mga magulang ko sa bawat desisyon ko at nanaisin sa buhay. Yun lang ang gusto ko, respect, sana respetuhin niya kung paano ko siya respetuhin kahit na sa kabila ng ginawa nila sa akin ni Daddy. Alam ko namang para sa akin lahat ng ginagawa nila noong maliit ako, inintindi ko yun pero bakit kailangang ituon lahat ng oras nila sa trabaho, alam mo yun. They left me here while they are in America tapos bumalik sila dito para lang guluhin ako, para lang pabagsakin ako. What kind of mother my mother is? Mahaba niyang litanya. Natigilan naman si Ace, ang buong akala niya ay isinuko na lang ni Aiden ng ganun kabilis ang hotel para sa pansarili niyang kagustuhan but he was wrong. Malalim ang sugat sa puso niya, napasandal na lang sa pader si Ace at pareho na silang tahimik. Alam kasi ni Ace kung gaano kaimportante kay Aiden ang hotel at nang malaman niyang isinuko niya na lang ito sa sariling ina ay nakaramdam siya ng inis at galit. Maging si Ace ay nakaramdam ng inis kay Mrs. Hernandez. Paano niya naatim na pahirapan ang sariling anak dahil lang sa hindi ito sumunod sa nais niya? Tandang padamdam, tandang pananong. Ibang klase, anong klase siyang ina para gawin yun sa anak niya? Nakabalik na rin ng Amerika ang mga magulang ni Ace at si Mrs. Hernandez na lang ang naiiwan dito para lang pahirapan at guluhin ang anak. Wala ring kinalaman ng pamilya nila sa nangyayari sa mag-ina. Hi ma'am, magandang araw po. Rinig ni Mia sa mga kasamahan niya sa trabaho. Alam mo po bagay na bagay kayo ni Sir Aiden. Maganda at gwapo sa kaparehong galing sa magandang pamilya. Rinig pa niyang komento ng isa pa niyang katrabaho habang kausap si Chloe. Break na ba si Mia at Sir Aiden? Tanong ng isa pang babae pero siniko siya ng kasama. Ano ka ba, nandito si Ma'am Chloe oh. Saka ang balita ko naman, pagpapanggap lang daw lahat ng yun. Si Mia na ang umiwas sa kanila, wala namang patutunguhan kung ipagtatanggol pa niya ang sarili niya. Tama naman kasi si Chloe, sa mata ng lahat ng tao si Chloe ang totoong fiancé ni Aiden. Saan naman nila nakuha na nagpapanggap lang sila? Kung noong una oo pero ngayon hindi naman na. Minsan pang nilingan ni Mia ang ilang mga katrabaho niyang nakikipagtsikahan kay Chloe. Hindi na talaga nawawala ang chismis. Bakit parang napapadalas ang paglabas mo ng opisina mo ngayon? Tanong ni Mia habang nasa bench silang dalawa ni Aiden. I just want to see you, kindat niyang wika kaya napailing na lang sa kanya si Mia. Wala ka bang masyadong ginagawa? Kumagat pa muna si Aiden sa burger niya bago umiling kay Mia. Nasa harapan ng paningin niya at ayaw niyang titigan sa mga mata si Mia. Ayaw niyang sabihin dito na mag-iisang linggo na siyang wala sa pwesto niya at wala na sa kanya ang hotel. Nagpupunta na lang siya kunwari rito para hindi magtaka si Mia. Siya nga pala, papayag ka ba kung sa kondo ko na ikaw tutuloy? Don't worry, dalawa naman ang kwarto ko doon. Salubong ang mga kilay ni Mia na nilingan si Aiden. Masyado na naman itong ginugulat si Mia. Pero bakit? Okay naman ako dito sa hotel. Ano pa bang dapat niyang sabihin at ipaliwanag ng hindi nagtataka sa kanya ang dalaga? Dun ka na lang muna sa kondo para may kasabay akong napasok dito saka para paggising ko sa umaga ikaw kaagad ang makikita ko. Nakangiti niyang saad kaya natawa na lang sa kanya si Mia. Ayaw ni Aiden na ang kanyang ina pa ang magpaalis kay Mia sa penthouse, ayaw niya ngang sabihin kung anong nangyayari sa kanya ngayon dahil hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin ang lahat lalo na kung may kinalaman sa kanya. Seryoso ka dun.
Kunot noo niyang tanong dahil hindi niya nakitaan ng parang nagbibiro ang mukha ni Aiden nang tumawa siya. Oo naman, seryoso ako palagi sa mga sinasabi ko pagdating sa'yo. Hinarap ni Aiden si Mia at diretsyong tiningnan ang mga mata niya. Ipapakuha ko na kay Raul ang mga gamit mo sa penthouse. Nakakalungkot lang kasi sa kondo, parang ayaw ko nang umuwi dun tapos excited pa akong palaging umalis. At least, if you're with me baka palagi akong excited umuwi. Nakatitig lang din si Mia kay Aiden at maya-maya ay napabuntong hininga saka iniwas ang paningin sa binata, ano nga bang dapat niyang gawin? Pwede rin naman yun at least tigisa sila ng kwarto. Alam niya namang nirerespeto siya ni Aiden Matamis na ngumiti si Mia saka tumango. Kung dun ka masaya napayakap na lang si Aiden kay Mia dahil sa pagpayag nito. Oras na naayos na lahat ni Aiden yayayain niya na si Mia na lumayo sa Manila, layuan ang lahat ng gulo at bumuo ng sarili nilang pamilya. Sana pagdating ng araw na masabi niya yun ay hindi siya uli mahirapan na kumbansihin si Mia. Nakapili na siya ng probinsya kung saan niya balak na magstay kasama ang babaeng mahal niya. Ipinapahanda niya na lahat kay Raul para kung sakaling makalipat na sila okay na ang lahat. Sana maging ayon din sa lahat ang plano niya. Nang makita niya si Mia na bumalik na sa trabaho niya ay palihim na rin siyang umalis. Wala naman na siyang gagawin sa hotel dahil ipinaubaya niya na iyon sa kanyang ina. Aasikasuhin niya na lang ang ibang bagay na may kinalaman sa pinaplano niyang pag-alis nila ni Mia ng Manila. Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Aiden na sa hotel pa rin siya nagtatrabaho at patuloy pa ring walang nalalaman si Mia. Maraming naririnig si Mia sa mga pinag-uusapan ng mga katrabaho niya pero wala naman siyang maintindihan dahil kapag nandyan siya ay tumitigil o umaalis na sila. Napapakibit-balikat na lang si Mia dahil ang akala niya ay kung ano lang ang pinag-uusapan ng mga kasama. Hindi naman kasi talaga mawawala ang mga tsismisan kahit sa trabaho. Hi babe, masiglang bati ni Aiden nang makauwi si Mia. Ibinaba naman na muna ni Mia ang bag niya saka pinuntahan si Aiden na nagluluto sa kusina. Ang aga mo naman yatang umuwi ngayon, wala kang ginawa. Pagtatanong ni Mia, hindi niya kasi nakita ang binata saka hindi niya rin ito naabutan sa opisina niya. Maaga akong umuwi para makapaghanda ng hapunan nating dalawa. How's your day? Pagsisinungaling niya, pagkahatid niya kaninang umaga kay Mia ay umuwi rin siya kaagad para makapaglinis ng kondo at makapaghanda ng hapunan nilang dalawa. Okay lang naman, as usual. Anong niluluto mo? Nakisilip na rin si Mia sa niluluto ni Aiden, napapikit pa siya ng malanghap niya ang amoy ng pagkain. Ang bango, parang masarap Mula sa likod ay niyakap ni Aiden si Mia. Na-realize niyang masarap palang mamuhay kahit simple lang. Simula nang mawala siya sa hotel ay nalayo rin siya sa maraming problema, maraming isipin tungkol sa negosyo. Nakapagpahinga ang katawan niya sa mga gawaing papeles. Ang mahalaga na lang sa kanya ay magkaroon sila ng sapat na allowance ni Mia sa isang buwan. Magiging madali lang naman sa kanila lalo na at pareho silang may trabaho. Syempre ako nagluto niyan magbihis ka na muna tapos kakain na tayong dalawa. Tumango naman si Mia saka nagtungo na ng kwarto niya. Naging masaya ang bawat araw nilang dalawa, subalit hindi pa rin naaamin ni Aiden ang lahat. Parang wala siyang lakas ng loob. Tiningnan ni Aiden ang ipon niya, unti-unti na itong nababawasan dahil sa ipinapaasikaso niya kay Raul. Naghanap din ng pansamantalang trabaho si Aiden sa mga maliliit na pwesto kung saan hindi siya kilala. Kilala siya sa larangan ng negosyo at kilala siya ng mga taong katulad niya rin sa field pero hindi siya kilala ng ibang mga taong nasa mababang pamumuhay lamang. Pumasok siya bilang isang dishwasher ng restaurant, janitor at waiter. Lahat ng yun ay pinasok niya para may mapangdagdag siya sa ibinibigay niya kay Raul na nasa Baler Aurora. Siya ang nag-aasikaso ng lahat ng gustong ihanda ni Aiden para sa pag-alis nila ni Mia. Pagod na siya sa buong maghapon pero kailangan pa rin niyang magluto ng hapunan nila ni Mia bago ito dumating. Naiintindihan niya na ngayon kung gaano kahirap ang trabaho ng mga taong nakakababa sa kanya. Nasanay kasi siya ang sinusunod at siya ang nag-uutos. Basang-basa ng pawis ang buong katawan niya nang makauwi siya, nagbihis na siya kaagad para makapaghanda naman ng kakainin. Nagtataka naman na rin si Mia dahil sa tuwing pinupuntahan niya si Aiden sa opisina niya ay wala itong tao. Nakalock ang pintuan at hindi niya rin makita kung saan si Raul.
Ilang linggo niya na itong hindi nakikita at hinahayaan niya lang iyon dahil baka busy lang. Hindi naman siya palaging lumalabas ng opisina niya Anas ni Mia sa kanyang sarili nang madatnan niya na namang walang tao sa opisina. Kapag tinatanong niya naman si Aiden kapag nakakauwi siya kung bakit hindi niya ito naabutan, ang palaging paliwanag ni Aiden ay nasa labas siya ng hotel o di kaya ay nasa opisina ni Ace. Di ****G ni Mia nang may makabangga sa kanyang dalawang babae. Tiningnan niya naman ang mga ito at mas asama ang tingin sa kanya. Malawak naman siguro yung daanan para umiwas ka no. Bulag ka ba? Masungit at nakataas pang kilay na saad ng babae. Siya na nga itong nabangga, siya pa itong mali. Ano pa ba kasing ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit hindi ka pa rin inaalis? Lakas loob na nilang saad samantalang dati ay makita lang siya iniiwasan na siya. Kayo ang nakabangga sakin kaya bakit parang kasalanan ko pa? Kasalanan ba naming paara-hara ka sa daraanan namin? Ikaw ang dahilan kung bakit umalis ng hotel si Sir Aiden kaya ano pang ginagawa mo rito? Masaya ka nang nasira ang buhay niya dahil lang sayo. Nagtataka naman si Mia sa mga sinasabi ng mga katrabaho niya. Ano bang sinasabi niyo? Kunot noo ng tanong ni Mia. Maang-maangan ka pa. Nawala kay Sir Aiden ang hotel nang dahil lang naman sayong babae ka. Bumaba siya ng pwesto niya nang dahil sayo. Siguro masaya ka na ngayon no? Ano bang pakiramdam na ikaw ang pinipili? Mas lalong naguguluhan si Mia, anong nawala sa kanya ang hotel? Anong bumaba sa pwesto? Walang sinasabi sa kanya si Aiden dahil ang palaging sinasabi ni Aiden ay abala pa siya sa trabaho niya sa hotel. Ano bang ibig niyong sabihin? Talagang naguguluhan niyang tanong. Hindi mo alam o sad? Ladies, rinig nila sa boses ni Chloe, naputol naman ang sasabihin ng isang babae saka sila tumabi para bigyan ng daan si Chloe. Ako na ang bahala sa kanya, makakaalis na kayo. Malumanay niyang saad. Pasensya na po, ma'am. Mauna na po kami, magalang nilang saad, minsan pa nilang inirapan si Mia saka sila umalis. Tiningnan ni Mia si Chloe ng seryoso. May kinalaman ka ba sa mga pinagsasabi nila? Una ng tanong ni Mia. Alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya si Aiden at kung sakali ngang walang sinasabi sa kanya si Aiden, hindi niya alam ang mararamdaman at gagawin niya. Ano bang gusto mong marinig? Saan mo gustong magsimula ako? Anas naman ni Chloe, alam ni Mia na may alam si Chloe. Hindi ko alam kung sadyang manhid ka lang ba para hindi mo maramdaman Usap-usapan na yon sa hotel pero parang nagbibingi-bingihan ka pa rin. Sabihin mo sakin ang nalalaman mo, ano ang ibig nilang sabihin? Si Aiden, bumaba sa pwesto niya at umalis ng hotel. Hilaw na natawa si Chloe, nasisiyahan dahil tila walang kaalam-alam si Mia. Pinag-cruise pa ni Chloe ang mga kamay niya sa dibdib niya. Ibang klase ka rin no? Wala kang nalalaman sa kanya. Ikaw ba talaga ang girlfriend ni Aiden? Bakit wala ka man lang kaalam-alam? Magtatatlong linggo nang wala siya sa hotel, isinuko niya ang lahat ng meron siya nang dahil lang sayo. It is because of you, B. Nakakasama mo siya pero hindi mo man lang alam. Halos lahat dito sa hotel ay alam na iyan tapos ikaw walang alam. Kakaiba ka talaga no? Manhid ka ba o bulag-bulagan sa kung anong nangyayari rito? Napailing si Mia, hindi siya naniniwala. Bakit naman aalis ng hotel si Aiden kung kanya ang hotel na ito? Saka paano? Palagi silang sabay na pumapasok tuwing umaga. Hindi nga lang nagsasabi umuwi. Baka nagkakamali ka lang, mali ang ipinapakalat mo. Hindi magagawang isuko ni Aiden ang hotel, hinding-hindi niya yun magagawa. Bakit hindi mo na lang kaya tingnan nang makita ng mga sarili mong mga mata kung anong nangyayari kay Aiden? Wala na ang mga gamit ni Aiden sa opisina niya. Ang alam ko ay nagtatrabaho siya ngayon sa isang restaurant, kaya mo bang makita ang kalagayan niya? Bakas na ang inis sa boses ni Chloe. Tinalikuran naman na siya ni Mia saka nagmadaling umalis. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng babaeng yun. Kung iyon nga ang nangyayari dapat matagal nang sinabi ni Aiden iyon kay Mia. Halos 3 linggo na. Kung ganun, para saan ang kunwaring pagpasok ni Aiden sa hotel? Ang sinasabi niyang may tinatrabaho lang sila sa labas ng hotel. Mabilis na pinuntahan ni Mia ang opisina ni Aiden at sunod-sunod niya iyong kinatok. Tandang padamdam. Aiden, lumabas ka dyan. Please tell me that you're here.
Sigaw niya mula sa labas, hindi niya na mapigil ang hindi maiyak dahil naiisip niya ang mga sinabi ni Chloe. Hindi yun totoo, hindi isusuko ni Aiden ang hotel para lang sa kanya. Ayaw ni Mia na kunin ang buhay na nakasanayan ni Aiden at hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung sakali. Aiden please, patuloy niyang katok. Sumandal naman sa pader si Mrs. Hernandez habang nakatingin kay Mia. Sa tingin mo ba may lalabas dyan? Rinig ni Mia na tanong kaya nilingan niya si Mrs. Hernandez. Kahit maghapon kang kumatok at maghintay dyan, hindi mo makikita ang anak ko, may diin niya ng saad. Hindi pa rin matanggap ni Mrs. Hernandez na sinalungat at hindi siya sinunod ng anak para lang sa isang babae. Nasaan po si Aiden? Magalang pa ring tanong ni Mia pero hilaw lang siyang tinawanan ni Mrs. Hernandez. Anong klaseng pagmamahal ba ang itinuturo mo sa kanya para mabulag siya sa pag-ibig? Anong nakita niya sa iyo para ikaw ang piliin niya? Ito na ang sinasabi ko, sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. May diin ng saad ni Mrs. Hernandez, hindi pa lamang nakakapagtanong si Mia ay parang may kutob na siya. Hindi kaya nagsasabi talaga ng totoo si Chloe. Ano nga bang dahilan nito para magsinungaling? Si Aiden po ang gusto kong makausap, pasensya na po kayo ma'am. Akmang tatalikod na sana si Mia nang magsalita si Mrs. Hernandez. Totoo ang mga naririnig mo, totoo ang mga nalaman mo. Ilang linggo na simula nang isuko ng sarili kong anak ang hotel na pinaghirapan niya. Bumaba siya sa pwesto dahil ikaw ang pinili niya, hilaw pa na natawa si Mrs. Hernandez. Ginawa niya lang naman na pahirapan si Aiden para matauhan ito pero hindi niya kailanman inaasahan na gagawin ng anak niyang isuko ang hotel nito. Nakakatawa lang dahil kaya niyang suwiin at itakwil ang sarili niyang ina para lang sa isang babae. Look what you did, ano bang magiging buhay niya kapag ikaw ang kasama niya? Kinukuha mo sa kanya ang buhay na nakasanayan niya. Kinukuha mo ang lahat ng kanya, may diing wika ni Mrs. Hernandez, ramdam na ramdam pa rin niya ang inis niya kay Mia, Nagmahal lang ang anak niya pero nagawa pa nitong isuko lahat ng meron siya. Dahil lang sa babae sisirain niya na ang buhay niya. Tuluyan ng tinalikuran ni Mia si Mrs. Hernandez, wala siyang ibang paniniwalaan kundi si Aiden lang. Si Aiden ang gusto niyang makausap at matanong ng tungkol sa lahat ng sinasabi sa kanya. Gusto niyang marinig at malaman lahat kay Aiden. Kung gusto mong makita ang lahat, pwede kitang idala sa kanya. Saad ni Chloe na nakasandal sa pader nang dumaan si Mia. Nilapitan na ni Chloe si Mia at nakangisi pa ito. Masasagot ang lahat ng katanungan mo. Sumunod ka sakin at ay dadala kita sa kanya. Nagdadalawang isip man si Mia ay sumama pa rin kay Chloe. Gusto niyang makita kung ano man ang sinasabi ni Chloe na dapat ay makita ni Mia. Nilalaro na ni Mia ang mga daliri niya. Paano kung malaman niyang naglilihim nga sa kanya si Aiden? Halos isang linggo niya na ring nahahalata na palaging wala si Aiden sa opisina niya. Ilang linggo niya na ring hindi nakikita si Raul, pinaalis na ba ito ni Aiden dahil wala ng trabaho si Aiden sa hotel? Napabuntong hininga na lang si Mia at ginagapang na ang dibdib niya ng kaba. Ayaw niyang mangyari kay Aiden na mawala sa kanya lalo na ang hotel, ano ba kasing iniisip ng lalaking yun para isuko ang hotel? Tandang padamdam, mariing naipikit ni Mia ang mga mata niya, kinakabahan siya habang nasa biyahe silang dalawa ni Chloe. Maya-maya ay tumigil na ang kotse ni Chloe saka itinuro ni Chloe ang restaurant na nasa harapan nila. Diyan siya nagtatrabaho, ikaw na lang tumingin para maniwala ka, mataray na wika nito, bumaba naman na si Mia sa kotse. Hindi pa alam kung pupuntahan nga ba niya kung nasaan si Aiden. Paano niya ba ito haharapin? Hindi niya alam, hindi niya rin alam kung anong mukha pa ba ang ihaharap niya kay Aiden. Nawala ang hotel dahil sa kanya. Nagtataka pa rin siya kung paanong nangyari yun. Nagkakaroon na ba ng problema ang hotel dati pa pero hindi sinabi sa kanya ni Aiden? Dahan-dahan siyang lumapit sa isang restaurant, minsan ay hihinto at parang gusto na lang umatras pero hindi siya pwedeng umatras ngayon. Kailangan niyang malaman lahat, gusto niyang masagot lahat ng tanong niya. Napalunok na lang si Mia at mapait na natawa nang makita niya si Aiden. Naiuko na lang ni Mia ang ulo niya nang makita niya ang kalagayan ng lalaking mahal niya. Pawisan na ito habang naglilinis ng sahig dahil nagkalat doon ang ilang pagkain gawa ng customers. Nakasuot siya ng pang-janitor at parang ayaw niya nang makita pa ito. Nasasaktan siyang makita si Aiden sa ganung sitwasyon.
Nasanay ito sa marangyang buhay at hindi ito sanay sa kahit na anong trabaho sa paglilinis. "Why did you hid this to me?" Halos hindi na maisatinig ni Mia ang sasabihin niya. Mula sa mga salamin ay kitang-kita niya si Aiden na abala pa ring naglilinis. Sunod-sunod na ang paglandas ng mga luha niya. Paano niya ito nagawa? Paano niya ito itinago ng ganun katagal? Ganun nga rin ba siya kamanhid para hindi mahalata ang mga nangyayari? Pinapanood niya lang si Aiden na naglilinis na ngayon ng mga lamesa. Look at him, Mia Morales, ito ba ang buhay na gusto mo para sa kanya? Sinisira mo ang buhay niya, ikaw ang sumisira ng magandang kinabukasan na gustong mangyari ni Mrs. Hernandez para sa kanya. Nasanay siyang may mga katulong sa paligid niya tapos ngayon, siya ang aalili ng ibang tao. Sabat pa ni Chloe habang nakatingin din kay Aiden. Nagpupunas na ito ng pawis niya. Nasanay siya sa aircon at hindi sa init, Ms. Morales. Pinili kanyang ipaglaban kapalit ng lahat ng meron siya. Hindi umiimik si Mia, diretso lang siyang nakatingin kay Aiden. Matapos linisan ni Aiden ang mga lamesa ay nagtungo naman siya sa glass wall para ito ang linisan pero napahinto na lang siya sa pag-spray ng tubig sa glass nang makita niya si Mia. "Mia, anes niya rito," mabilis namang pinunasan ni Mia ang mga luha niya saka tumalikod. "Mia," tawag ni Aiden, mabilis na inalis ni Aiden ang suot-suot niyang uniform saka nagtungo ng counter. "Aalis lang ako, may kailangan lang akong asikasuhin." Mabilis niyang wika saka lumabas na ng restaurant para habulin si Mia. Inilibot niya ang paningin niya sa labas pero hindi niya na ito makita. "No please, Mia," aniya. Mabilis na sumakay ng taxi si Aiden para umuwi na lang sa kondo niya baka sakaling dun dumiretso si Mia. Halos takbuhin pa niya ang pintuan niya para makapasok kaagad. Una niyang pinasok ang kwarto ni Mia at naabutan niya itong naglalagay na ng mga gamit niya sa bag. "Babe, please let me explain. Huwag mo namang hakutin ang mga gamit mo o," nakikiusap niyang saad sa kanya pinaharap si Mia sa kanya. Bakas ang mga luha sa mga mata ni Mia pero galit na itong nakatingin kay Aiden. Pigil ang hikbi ni Mia. Hindi siya magiging masaya kahit na siya ang pinipili ni Aiden kung ang kapalit naman nito ay ang mga bagay na kasama na talaga sa buhay niya, kung ang kapalit ay ang nakasanayan niyang buhay. Tuldok. Hindi niya gustong agawin yun kay Aiden. Tipid na ngumiti si Mia. "Kailan pa? Bakit wala kang sinasabi sakin?" Mahinahon niyang tanong. Naiuko naman ni Aiden ang ulo niya, hawak-hawak niya ang dalawang kamay ni Mia at naramdaman ni Mia ang pagpisildo ni Aiden. 3 weeks ago, doon na bumuhos ang mga luha ni Mia. Inalis niya ang pagkakahawak ni Aiden sa kamay niya at pinalis ang mga luha niya. 3 weeks ago at hindi mo man lang sinabi sakin, o kung may balak ka pa nga bang sabihin sakin. Aiden, sinabi mong walang maglilihim sa ating dalawa but you broke it. Sana sinabi mo man lang para may alam ako. Para saan pa yung pagpasok mo kunwari sa hotel? Ha? Para magpanggap na iyo pa rin yun. Kung ako ang dahilan kung bakit nawala sa'yo ang hotel, sana sinabi mo sakin dahil maiintindihan ko naman. Tatanggapin kong pipiliin mo ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Galit niyang saad, gusto niyang sumigaw ng sumigaw sa sobrang inis. Ilang araw niya nang napapansin ang bulungan ng mga katrabaho niya habang sa kanya nakatingin ang mga ito pero wala siyang kamalay-malay na siya na pala ang pinag-uusapan. "Mahalaga ka rin sakin, Mia. And I am willing to give up everything for you. Mia, please, understand me, ha? Sinabi mong masaya ka ng mamuhay ng simple and if I give up the hotel, malalayo tayo sa gulo at problema." Inis na sinabunutan ni Mia ang sarili niya. "Paano naman ako? Sana inintindi mo rin kung anong mararamdaman ko. Do you think I'll be happy because you chose me? Dahil kung ako ang magiging dahilan ng pagbagsak mo, mas pipiliin kong iwan mo ako at ipagpatuloy ang buhay mo. Maybe, your mom is right. Ako lang ang sisira ng buhay mo. No Mia, matagal ko nang tinanggap na mawawala sakin lahat kung ikaw ang kapalit. Nasa akin nga ang lahat kung wala ka naman sakin useless na ang mabuhay." Hilaw na natawa si Mia, paano nga ba sila magkakaintindihan? Naalala ni Mia ang ginagawa ni Aiden kanina. Hindi ito sanay sa kahit na anong mabibigat na trabaho pero dahil sa kanya, ginagawa niya na. Nasasaktan na naman siya dahil sa sitwasyon kanina ni Aiden, ang boss na kinilala ng lahat ay naglilinis ng mga pinagkainan ng iba.
Mapait siyang ngumiti, siguro mas matatanggap niya na lang kung iiwan siya ni Aiden kesa siya ang kukuha ng magandang buhay para kay Aiden. Sanay ako sa kahit anong hirap pero ikaw hindi. Pinagmumuka mo akong tanga Aiden, naglilihim ka sakin. Sinasarili mo ang lahat ng problema mo kaya sabihin mo. Paano ako matutuwa sa ginagawa mo kahit ako ang pinili mo? I'm not that selfish at maiintindihan ko ang magiging desisyon mo nang walang kinalaman sakin. Akmang aalis na sana si Mia nang yakapin siya patalikod ni Aiden. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo babe, kahit naman anong gawin ko hindi tayo titigilan ni mommy. Ano nga bang kinalaman ni Mrs. Hernandez sa nangyayari sa anak? Alam niyang may mali eh. Paano mawawala ng ganun na lang ang hotel kung walang kinaharap na malaking problema? Babalik na ako sa hotel. Blankong saad ni Mia saka umalis. Naiwan namang nakatulala si Aiden, hindi niya alam kung anong laman ng isip ni Mia. Nagulo niya na lang ang buhok niya. Malugod niya naman ang tinanggap na wala na sa kanya ang lahat at mamuhay na lang bilang ordinaryong tao. Nagpatuloy ang mga buhay nila subalit tila nararamdaman ni Aiden ang paglayo sa kanya ni Mia. Hindi na siya madalas kausapin, hindi na ito nagiging palakwento sa nangyari sa maghapon niya. Hinahayaan naman na muna iyon ni Aiden, binibigyan niya na muna ng oras si Mia. Ang kapal pa rin talaga ng mukha mo no. Nandito ka pa rin sa hotel. Paano ka nakakatulog sa gabi kung may ibinabagsak kang tao? Sa araw-araw niya sa hotel tila nagiging impyerno na ang buhay niya doon. Malakas na ang mga loob nilang awayin at pagsalitaan si Mia dahil wala naman na si Aiden. Hindi na lang yun pinapansin ni Mia at tinatalikuran niya na lang ang mga ito. Okay ka lang ba? Kumusta si Sir Aiden? Tanong ni Stella habang nakaupo sila sa bench sa labas ng hotel. Napabuntong hininga na lang si Mia. Sa tuwing inaaway siya ng mga katrabaho, mga kaibigan niya ang nandun para ipagtanggol siya. Okay lang ako, si Aiden lang ang iniisip ko. Alam ko namang hindi siya okay pero nagpapanggap siyang okay lang siya. Napatingala na lang si Mia, mahal niya si Aiden, mahal na mahal at tila isang guhit ng kidlat ang sakit sa tuwing iniisip niyang maghihiwalay silang dalawa. Hindi niya maiwasang hindi maiyak, alam niya namang namimiss pa rin naman ni Aiden ang hotel hindi niya lang ipinapahalata. Pigil na naman ang hikbi ni Mia habang nakatingin siya kay Aiden mula sa labas. Palihim niya itong pinupuntahan sa pinagtatrabahuan niya para tingnan ang kalagayan niya. Katulad ng palagi niyang nakikita, basa na naman ito sa pawis at gulo-gulo ang buhok, malayong malayo na sa itsura ng dati niyang boss, ng dating Aiden. Minsan ay nginingitian niya ang mga customers kapag tinatawag siya ng boss nila halos aligaga pa siya para makarating lang kaagad sa boss niya. Parang hindi niya na ito kilala, siya ang mahilig mag-utos dati at ayaw niya ng pabagal-bagal, ngayon naman ay siya na ang sumusunod sa mga taong hindi rin makapaghintay. Pinalis ni Mia ang bakas ng mga luha sa pisngi niya saka tumalikod na para makauwi na. Tuldok. Hihintayin niya na lang si Aiden sa kondo niya. Kapag umuwi ito ay nakangiti na siya palagi kay Mia, masigla na ang katawan na akalain mong hindi napagod sa maghapon. Tuldok tandang padamdam. Hi babe, masigla nitong bati. Tipid lang namang ngumiti si Mia at pilit na itinatago ang lungkot na nararamdaman. Hi babe, masigla nitong bati. Tipid lang namang ngumiti si Mia at pilit na itinatago ang lungkot na nararamdaman. Hi, bati niya rin, hinalikan siya ni Aiden sa pisngi. Iba na ang suot na damit ngayon ni Aiden, mukhang nagbabaon ito ng extra shirts para in case na mabasa siya ng pawis makakapagpalit siya. Simula nang malaman ni Mia ang tungkol sa nangyari kay Aiden, parang hindi niya na naramdaman ang saya kahit nakasama niya si Aiden. Nalulungkot siya para rito dahil nagkakatuto nga yata ang sinasabi ng kanyang ina na si Mia ang sisira ng buhay niya. Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan Ms. Morales? May diing tanong ni Chloe habang inaabala si Mia sa trabaho niya. Ilang araw na rin siyang ginugulo ni Chloe dahil kay Aiden. Tipid na ngumiti si Mia sa kanya, hinarap si Chloe na matatalim na naman ang tingin kay Mia. Mahal ko si Aiden, Ma'am Chloe. Katulad mo nalulungkot din ako sa nangyayari sa kanya, kapag nagmahal ka ba kaya mo bang iwan ang taong minamahal mo ng lubos? I guess no, mas gusto mo siyang samahan sa mga nararanasan niyang problema. Mas gusto mong manatili sa tabi niya at sabay niyong lalampasan ang lahat pero hanggang saan nga ba ang kaya ng isang tao? She faked a smile,
Napabuntong hininga siya at ilang araw niya na rin itong pinag-iisipan pero sa tuwing ang kalalabasan ay kailangan niyang iwan si Aiden parang hindi niya kaya, alam niyang pareho lang silang masasaktan pero hanggang saan nga ba ang kaya niyang gawin? Hindi ka na ba naaawa sa kanya? Alam kong palagi mo siyang pinupuntahan sa trabaho niya dahil maaga kang umaalis ng hotel, sana naman ay nakikita mo ang kalagayan niya ngayon. Galit sa kanya ang sarili niyang ina at ang tangi niyang kailangan ay kausapin lang si Tita Olivia para ibalik sa kanya ang hotel. Ito rin ang gumugulo sa isipan ni Mia matagal na, ano bang ginawa ni Mrs. Hernandez para mapasa kaniya ang hotel ng sariling anak? Ginamit ba nito ang kapangyarihan niya? Ang yaman niya para maangkin ang hotel ng anak? Maraming katanungan sa isip si Mia pero alam niyang walang makakasagot sa kanya. Kami na lang ni Aiden ang mag-uusap dito. I just want to remind you Ma'am Chloe, I really love Aiden at kung sakaling may nanaisin man akong hilingin, sana may iba pang taong kayang mahalin si Aiden kung paano ko siya mahalin at kung kaya niyang higaitan, magiging masaya ako. Have a nice day po. Nakangiti niyang wika sa katinalikuran si Chloe. Gulong-gulo na si Mia at hindi niya na alam ang dapat niyang gawin, kung ano pa bang dapat niyang isipin.